matter what happens. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawang kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng 1 oras. Ngayong gabi ay makakasama po natin si Dr. Ana York Bondoc, Pulmonary and Critical Care ng St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Quezon. Mula po siya sa Universidad ng Pilipinas at 3-term congressman mula 2004 hanggang 2013 sa 4th District of Pampanga. Well, ngayong gabi, minarapat ko pong siya ay makapanayam para linawin ang mga bagay-bagay, lalo na hindi lamang po siya kasama o nabibilang doon sa mga frontliners na matatawag natin pagdating bilang mga doktor, bilang health worker, kundi nasa hanay din po siya ng mga nagsisilbi, mga elected officials sa ating pong local government. Malaki po ang ating pagkakataon na malaman ang mga bagay-bagay kaugnay po sa kalusugan at pamamalakan po sa lokal na pamahalaan. Hindi ko na patatagalin, nasa atin pong harapan ngayon si Dr. Ana York Bondoc. Magandang gabi po, Dr. Ana. Hi Ma'am Cathy, how are you? At sa lahat po na nanonood ng tuklasin natin, good evening po. Magandang gabi. Thank you for guesting me. Opo. Thank you for guesting me po. Karangalan ko po, Dr. York, na kayo po, York Bondoc, na kayo po ay makasama po namin ngayong gabi. At una ko po sigurong magandang itanong sa inyo. Ma'am, tawagin niyo akong Ana or Doktora Ana para okay, madali. Doktora Ana. Okay, yes, Doktora Ana. Okay. Kasi po, nakapukaw po sa akin yung video po na inilabas ninyo sa ating pong social media. Ito po yung pagpapatigil ng paggamit ng rapid test.
Ano po ang nagtulak sa inyo upang ito ay isiwalat? Maari po ba ninyong ipaliwanag sa atin at ito yung inyong liham sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Go ahead, Dr. Hi, ma'am. Ma'am, thanks for inviting me. Thanks for asking. Ito po, it's my advocacy po to ban rapid testing. Ngayon po, I sent a video letter, pero nagpadala na po rin ako ng formal letter kay Senator Bongo. Sabi po ng staff niya, they will be the ones to forward it po to President Duterte. I'm still trying to get po the email addresses of the DOH and the IATF, and I hope to send them that. But in the meantime po, gumawa po ako ng FB appeal. Mag-isa lang po talaga ako. I'm the only one who did this. And the reason I put it out on social media, gusto ko lang makita kung mag-isa lang ba talaga ako or ano po, are people agreeing with me. And marami po talaga ako nakuhang mga comments agreeing with me. And a lot of personal DMs and PMs pa po ng mga nangyari. So, mga sad story po ng rapid testing. So, ito po yung issue dito. The rapid testing po is, the formal name po is antibody serology testing. Nagtetest po tayo ng antibodies versus COVID sa katawan po ng tao. Ngayon po, people are using this all over the Philippines po to detect acute COVID or to answer the question, may COVID po ba ako sa ngayong araw na ito at ako po ba ay nakakahawak? Okay? Ngayon ho, mali po yun. Kasi po, the rapid testing or what we popularly call rapid testing, rapid po yung ano niyan yung nickname niya. Hindi po yun yung tamang test para sa tanong na yon. The rapid test po will not tell you if you have COVID today or kung nakakahawa po kayo ngayon din. Additionally po, yung mga napakarami po, it's an unreliable test, napakarami pong false positive and false negative. I-explain ko yan ho later. Na naguguluhan tuloy yung mga tao po, including mga dalubhasang doktor, what to do po with the test results. So, two issues po. It's being used in the wrong way. It is not supposed to diagnose acute COVID. And number two po, yung results are unreliable. Especially to diagnose po yung question, may COVID ba ako ngayon? O may COVID ba yung kaharap ko na pasyente ngayon? So, what is a false positive test po, no? A false positive test, nagpa-rapid test ka. A rapid test po is a blood test, ano po. Okay. Let's say, sinabi po nung, let's say, Ma'am Cathy, you are working in a company. Sabi po nung company, you need to go back to work na. So, kailangan, gagawa po sila ng rapid testing. So, magpapakuha ka ng dugo ngayon. Lumabas po na positive. Okay. So, ang mangyayari po sa inyo as the employee, no work, no pay ka kaagad. Uwi ka na sa bahay mo. Okay? And then, it's the job po of the LGU. Goodbye na ho si company, bahala ka na sa buhay mo, unfortunately. Ano? So, tatakbo ka ngayon sa barangay captain, help po, ako po ay naging positive sa rapid. So, the LGU will go there and tutulungan ko po ang mag-swab testing. Swab testing, yun po yung sa ilong, and that is the gold standard test po for the virus. Swinab ka, na-quarantine ka, no work, no pay ka sa bahay mo ngayon, ano po. Paglabas po nung swab test, you are negative. So, ang meaning nun, mali po yung rapid. Kasi the swab test is more reliable. Yes. So, negative ka sa swab test, positive ka sa rapid test. So, ang meaning nun, nagkamali yung una. So, ngayon, ang nangyari, that's what we call a false positive. Ang epekto po nun, na no work, no pay ka for 14 days sa maling test. Yes. And ang epekto rin po nun, yung LGU at yung gobyerno po, gumastos po for your swab test, which cost something like 5,000 to 7,000 pesos. Correct. So, napakalaki pong epekto yon, the false positive. Okay. Meron din hong tinatawag na false negative. At ito po yung mas nakakatakot pa ho. Kasi, let's say, na-rapid test ka, ikaw na naman yung empleyado, no? Na-rapid test ka ng company, no? O, let's say, negative. So, sabi po ng company, pwede ka nang pumasok sa trabaho, you have no COVID, ano? So, pasok ka naman sa trabaho. Tapos, lahat po ng katrabaho nyo, negative, di ba? Kasi hindi pa papasukin ng kumpanya.
So, Kung- nagkwentuhan na ho kayo, nagtanggalan ng mask kasi everybody naman is negative, di ba? Yun pala, yung isa pala doon, positive pala. Oh, Yun, lahat ho kayo nahawa ngayon. yes. So, basically, the the rapid test or the antibody serology test, marami pong false negative, false positive, and number 2 po, it was never meant to diagnose po acute COVID. Hindi po yun yung gamit niya. Unfortunately po, sa Pilipinas, ginagamit po kanan at kaliwa. So, it's wrong. Meaning, So, yun po. kanan at kaliwa, ano pong ibig yung sabihin? Oh, yes. Ito po yung mga, unfortunately, the rapid test is now available sa sari-sari stores, Yes. salons, Yes. spas, and Lazada. Okay? You just Google po sa Lazada rapid test or antibody test. Ang dami po. Wala na hong supervision. These kinds of tests should be administered po by a doctor and somebody who will talk to you and explain the situation. Kung sino ba mag-explain sa Lazada, ma'am, or sa sari-sari store? Oo, correct. Talagang maliho. Opo, maling-mali ho. And number 2 po, so that's what I mean by kanan and kaliwa. Wala na hong kaayusan yung pagtitinda po nito. Wala na hong kaayusan. Opo. Okay. And then, so ibig yung sabihin talaga, doktora, kaya pinapaban nyo ang paggamit ng rapid test dahil talagang maling-mali ito na hakbang ng gobyerno natin para itulak ang ating mga kababayan na talagang magpa-rapid test. Kaya isa ba yun sa dahilan kaya talagang lumobo at talagang kumalat yung COVID sa atin, yung sakit na yan? Ma'am, I am beginning to think so. Okay? Kasi po ganito yon. Yung false positive, gastos yun eh. Okay? Yes. Gastos. Kawawa yung empleyado, kawawa po yung LGU. So yon, gastos ang pag na false positive ka, ang mangyayari sa'yo, gastos. Okay? Ang nakakatakot po, yung false negative. Kasi kung ma-false negative ka, tapos nag-invest na, let's say, imbis na ma-quarantine ka, lumalakad ka ngayon. You are going around spreading COVID. At tapos, malakas pa yung loob mo kasi negative ka eh. So, you might even remove your mask. Exactly. You might even makipag-inuman. You might even go around. Kasi, bakit mo ika-quarantine yung sarili mo? Negative ka, di ba? Agree, oo. Yun ho yung nakakatakot. Instead of being able to quarantine po properly, yung mga tao, nabibigyan po tayo ng maling balita, ay negative o. Sige, umikot ka na ha, umuwi ka na, you are negative. Wala na. Pumunta sa trabaho, nag-public transport, umuwi sa bahay, namalengke, lahat po yun na-expose na. Exactly. Yes. So instead of being able to know exactly kung sino po talaga yung tamang positive at yung tamang negative, yung false positive, yung false positive po, gastos lang yun eh. Pero actually po, yung pagod ho, my husband is a mayor. Every time may tatawag, mayor, may na-positive po sa rapid, takbo ho lahat ng tao doon. Siyempre, kung na-quarantine yung tao, binobombahan ho ng tanod yung bahay nila ng Clorox. Yung mga kapitbahay, ninenervyos, na-quarantine lahat. Yes, yung impact. And then, so yung impact po talaga sa LGU, pagod na po yung mga mayor, and all LGUs will tell you this is true. Pagod na po yung mga mayor, yung mga barangay, yung mga tanod. Tapos after 5 days, 7 days, negative. So, yung effort natin, what happened? Useless, sayang. Natatapon. Sayang yung pera. Opo, sayang yung pera. Sayang yung pagod. Na-discriminatean pa ho yung pamilya sa mali. Lahat Correct. Oo. So, yun ho. Nabanggit nyo kanina, Doktora Ana, yung napapagod yung ating mga local government officials from barangay up to the mayor. Ito rin yung naging sigaw at panawagan ng ating mga health workers, particularly yung grupo po ng Philippine College of Physicians. Time out, yun ang sabi nila. So, can you comment on that? Kasi bilang nasa local government,
At masasabi kong meron din po kayong niraran na isang negosyo na naiintindihan nyo rin po yung impact sa employee at saka sa employer, sa mismong may-ari ng kumpanya. Can you comment on saying time out muna sa ating mga health workers? Doktora? Yes, ma'am. Nag-iisip ko lang mabigat, ma'am. Sabi po ni Harry Roque, it's 6 billion a day. Mm-hmm. It's 6 billion a day. Opo. To say the word timeout po, it's not a joke. There are many implications po, both health-wise and economic-wise po talaga. Napakabigat. For employers po, like ako, I have employees, ako po, I'm paying for their sweldo kahit they're not working eh. Kasi talagang hindi ko kaya, nadudurog na ho yung puso ko talaga eh. Someone who was earning 30,000 a month in February is now no work, no pay. So hindi ko na ho kaya, pinaminimum ko na lang. Basically, time out ho should be evaluated po. Not only medically, but as a whole. It's not a medical problem po. It's a whole problem po, including society, our economy po. And the question is, I don't like the word time out eh. Ano bang meaning ng time out? Parang after the time out, what? Exactly. After the time out po, there should be concrete steps. Sa amin po, that's why I started this ban rapid testing. Because I believe that this is one of the most concrete steps that we can do after a timeout. I believe po that every LGU should have their own quarantine facility. Kami po dito sa San Luis, Pampanga, we are a third-class municipality. Nagbukas po kami ng 100-bed quarantine facility po rito yesterday. So it's these kinds of things eh. Madali lang po magsabi ng timeout. But after that, what are we doing during the timeout? Sagutin po natin yon. What are we doing during the timeout to make sure that we will not have the next timeout and the next timeout? Hindi ho tayo pwedeng timeout ng timeout kasi baka ma-knock-out na ho tayo. Correct. Agree. Oo. Tama po kayo dun sa ano. Ngayon, Doktora, dun sa ginawa niyo pong sulat sa ating presidente, syempre, sinusulong po ninyo yung pag-ban ng rapid test natin. Ano po rin yung katulad po nung binanggit nyo kanina na yung sa timeout, meron po ba kayong iba pa na nakasaad doon sa sulat ninyo sa ating presidente na solusyon doon sa ating problema, Doktora? Ito na lang ho. One of the things in the letter that I placed po was to know the situation po on the ground. Okay? Kasi po, the PCP, there's nothing wrong with the PCP. A lot of them are my friends po. But they're inside the hospital. Ako po nasa gitna ng barangay. Nakikita ko po lahat eh. And kami po, we are the ones suffering po from the abuses of the rapid test. Ito po yung mga abuso ha. Number 1, lahat ng balik probinsya na rapid test. Mali yun. Okay? Number 2 po, all big companies are requiring their employees to have rapid test before employment. Like I told you. Mali rin po yun. Number 3, I don't want to say all, many LGUs are requiring rapid tests for unclear reasons. Hindi po malaman kung bakit. Okay, number 4, marami pong hotels, casinos, restaurants, malls requiring rapid tests for employees every 2 weeks. Marami rin pong mga driver, yaya, kasambahay, caregiver po na nira-rapid test ng kanilang mga employers. Labag na po sa karapatang pantao yun. And then, this is the worst po. Before OR, before manganak, before chemo, before radiation, before dialysis, or even before admission, dinedemand po ng mga ospital na magpa-rapid test po ang mga pasyente. Mali rin ho yun. Mabigat, ma'am. Oo nga, ma'am eh. Actually, pinipicture ko ngayon sa aking imahinasyon kung ano yung nangyayari. Kaya kumbaga parang yung buong mga kababayan natin, lahat ng mga kababayan natin, natutuliro. Alam niyo po yun. Tapos parang nagpapanik. Lahat, including lahat. Even the mayor, the barangay, the MHO, pati yung mga doktor, hindi na malaman kung anong gagawin with the false information
from the rapid test. Kasi for example, ma'am, barangay captain ka, may pumunta sa'yo, naka-rapid test na, positive daw siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin, wala. Kailangan umaksyon ho tayo. Kasi, kailangan ho. And after so many actions sa mga fake test, pagod na po kami. Oo. Naintindihan ko po yun, Doktora. So, talagang ang gusto nyo pong mangyari ngayon talaga ay itigil, i-ban na yung rapid test as soon as possible because of the impact. Ngayon, ma'am, actually, eto po ma'am. Yes, ma'am. Yes, I would like to ban the rapid test. Ito po yung, people ask me, ma'am, bakit ban rapid test? Ma'am, ito po yung details. Kasi may details naman ho yun. Hindi naman ho blanket ban. Okay? I cannot, parang kumbaga may batas at may IRR. Okay? Yung IRR, implementing rules and regulations. Bakit mo binaban? Ganito po. I would like to stop all advertising po. No, it should not be advertised. Okay? And definitely should not be advertised to regular people. Number 2 po, yung advertisement ho sa mga doktor. Kung sakali man may drug rep na pupunta ho sa doktor, kailangan pong malinaw na nakalagay doon. Rapid test should not be used to diagnose acute COVID. Okay? Para malinaw ho sa doktor, kailangan nakalagay doon. Okay? Number 3 po, rapid test, hindi po dapat LGU ang nagtitinda. The LGU po has no business selling a rapid test. Okay? Number 4, ano po rin, this has already been done na po eh. If you think, ask me, Doktora, ano ba, Pilipinas lang ba? Ma'am, rapid test is banned by the government in Australia, Dubai, and India. And in fact, another thing that I place in the letter po, actually linagay ko ibilanggo ho yung mga kumpanya, doktor at engineer. Okay, ganito na lang. Ay, parang pag-ising lang. Mga pharmaceutical companies. Okay. Yeah, dapat. If wrong use. I didn't mean use. What I mean is wrong use. Okay? Kasi may proper use eh. Pero ang ginagamit po natin ay wrong use. Sa Australia po, there's a fine for doctors worth I think 20,000 Australian dollars for the if you use rapid test to diagnose COVID. Yun po. Okay. So, if you're asking me, Doktora, sa Pilipinas lang ba to? No. In fact, meron nga hong according to my classmates, the mga international doctors, tinatanong ho daw sila ng ibang bansa, why are you using rapid test? Hindi daw sila makasagot. Oo nga. No answer. Exactly. And considering na ang Pilipinas ngayon ang epicenter ng COVID-19. Diba? Dahil ang rapid test is one of those. Oo nga. Rapid test is one of those. Instead of concentrating on the problem, you're concentrating on the wrong problem. Oo. Actually, yung kaninang na-interview ko nga, si Dr. Francisco Salcedo Cruz, sabi nga niyang ganun kanina, nagagalit talaga siya na may kumita dito sa ginagawa nilang ito. Sabi niya, ganun talaga ang niya bulgar yung kanyang pagdedeklara dahil mali yung mga ginagawa nilang sistema. Alam niyo yun, yung sistema kaya tayo lumalala ng ganito at tataas pa yung bilang na yan kung hindi natin aayusin. We should do the right way. We should do the right way. He, being an expert, during the Flavier and nakalimutan ko lang po kung sino yung magagaling nating Riodica, under Riodica rin po ng DOH. Yan po sila po yung nag-implement ng polio vaccine, yung pong sa ating mga yung maternal health na sila po nag-implement po niyan. Kaya po yung karanasan po talaga ni Dr. Francisco Salcedo Cruz, hindi mo na rin matatawaran pero and yet several open letters na pinadala niya, wala. No comment from DOH, no comment from the administration. Yun lang yung medyo po ako. Actually, pagdating po sa healthcare system, mukhang malaki ang problema po natin, Doktora. Malaki, ma'am. Yes, big problem, ma'am. Oo. Big problem. At lahat ng ito po ay nagbubumerang. Kasi ang nangyayari po sa atin ngayon, worst scenario lang to, Doktora, na naiisip ko lang. Ito rin ay tinanong ko kaninang maga kay Dr. Francisco.
paano kinakailangan ngayon pa lang gumawa na ng hakbang ang ating pamahalaan para ihanda ang hospitals natin, ang bilang ng ating mga doktor at nurses, 'di ba? Lahat ng staff, hospital staff, kinakailangan ihanda natin sila, even yung mga gamit sa hospital, kailangan natin 'yon. Educate mo ang ating mga barangay health workers. Yung information campaign na katulad noon ginawa raw nung panahon ni Flavier, kinakailangan i-equip mo ng tamang public health information ang ating mga kababayan, pamilya katulad nung ginawa noon sa mga immunization, yung pagbakuna sa ating mga sanggol na bata nung araw. Yun ang nakita niyang kulang. Ang worst scenario nito, Doktora, pag may dumating muli na ganitong pandemya, wala na. Gulo na to. 'Di ba, Doktora? Yes, ma'am. Definitely po. Kailangan po talaga. Opo. Doktora, sa iyong karanasan, ano po ang pwede niyong maiulit ngayon na mensahe sa ating Pangulong Rodrigo Duterte? Medyo nag-freeze lang po ang inyong camera, Doktora. Kaya gusto ko pong makita ko po kayo na yan para po mensahe sa atin pong Pangulong Rodrigo Duterte para po sa pagpapatigil. Ito lang. I am not of the opinion that the President is doing a bad job. It is my opinion po that the President is doing a good job. And that the DOH and the IATF, kailangan lang hong ayusin. Let's put it into perspective din naman, ma'am. Okay, the Philippines has 120,000 cases and wala pa atang 3,000 or 2,000 ang namatay. Okay, sa Amerika po, linawin lang ho natin, there are 5 million COVID cases and 160,000 dead people. Okay? So, I am not here to condemn the President. They're doing a good job. Yes. But, hindi pa rin ho. We shouldn't stop there. It's not, hindi pa rin ho tayo satisfied doon. I'm not saying that they're doing the best job, but they're doing what they can do. Pero kulang pa po yun. I am not one of these people who are going to run around condemning President Duterte and Secretary Duque. No. Yes. Ma'am, 5 million na po sa Amerika, no? 5 million people. Okay. Sa Pilipinas po, 120,000. Okay. So, yun na lang po. Okay, pag-isipan mo natin yun. But, we should not rest naman po. Yung mga mali, ayusin, yung mga kulang, dagdagan. Unfortunately po talaga, it's every LGU for himself ngayon. Na LGU is functioning without supervision anymore kasi wala hong supervision na dumarating. So each mayor, protect your own na ho talaga ngayon. Protect your own na ho. There's a lot that needs to be done. For example, meron na ba hong course on contact tracing? Wala pa. Wala. Oh, bakit hindi tayo gumawa? Exactly. Oo. Importante po yun. Number one po yun. Opo. I'm not saying that I'm not here to condemn the president, say it's a terrible job and all of these things. No. I mean, we are doing what we can with what we have. Pero hindi pa rin po tayo dapat masatisfied doon. And we should keep pushing para gumanda yung COVID response po ng Pilipinas because it's the future po of our kids. Agree po ako sa inyo, Dr. Ana, kasi importante po talaga, hindi naman talaga biro. Kumbaga, pandemya po itong nangyari, hindi lang dito sa Pilipinas. It's a worldwide problem. It's a worldwide problem. So alam natin lahat na ni bago. But we have to move. Rest on that. We still should move. We still should push. We should still improve. The word time out, after the time out ba, ano na next? What? Oh, correct. Agree po ako sa inyo, Doktor. At yun nga po, isa pa po sa matindi nga pong problema ng ating mga kababayan nga po ngayon katulad ibabalik ko lang po dun sa yung epekto po sa ekonomiya nung pagtigil Grabe po.
Opo, yung quarantine po natin, naka-MECQ ang marami pong bayan ngayon, di ba? Ang NCR, ang ibang region po naka-MECQ. So, Laguna, yung, Cavite, yes, yung Bulacan. impact po nito ay napakalaki po pagdating po rin sa ating mga kababayan na kumbaga nagsisimulang bumangon eh. Hindi lang yung mga manggagawa, pati yung mga empleyado, nakita nyo naman. Ngayon po, kung kayo po ang nasa kalagayan po, alam ko na mayor ang inyong husband, no? So, ano ang pwede po ninyong sabihin sa mga kapwa nyo rin na mga nasa lokal na pamahalaan para po maging sabi nga natin best practices para po matulungan ang ekonomiya at ang kalusugan at the same time ng ating mga kababayan. Ma'am, there's a misconception that doctors are frontliners. That's actually not true. Doctors are actually the last na po eh. Ang frontliner po talaga, kasi, napakahirap po when somebody becomes positive. Kasi you have to go to their house. Kakausapin niyo po sila. Kukumbinsihin niyo po sila na i-trust kayo. And then, sasabihin niyo po, aalis po tayo sa bahay niyo, dito po muna tayo sa quarantine facility. Unless there is a total trust po between the local government and that person, hindi po sasama yun. Oo, correct. Hindi po sasama yung tao. Kailangan po magkakaintindihan kayo at magkakatiwala po sa isa't isa para mailabas mo yung taong yun sa bahay. Para lang po tumawag siya sa mayor or sa barangay, malaking trust na po yun. There's a big trust. And then for you to be able to remove a person who's asymptomatic na wala naman ako mararamdaman, ba't ako lalabas ng bahay ko? That is the job po of the LGU, the barangay. Ang hirap po nun, do you know how hard it is to convince someone to leave the house? Correct. It's not a joke, ma'am. So, and then also, yung mga relatives ho, they have to trust you so that they will call you up and say, Mayor, meron pong uuwi galing sa Manila, inuubo, can you help us? Kailangan ho, there has to be a total trust po between the mayor, the barangay, and the people. Kasi kung walang mangyayari, kung nagtataguan po tayo, it won't happen. It won't happen. So, and then we end up going to the hospital na lang po. So basically, the frontliner po, of course, is the doctors and the nurses. But it's also po the barangay. Malaki po ang role talaga ng barangay dito. And the most important po, the frontliner is everybody. Kasi kamag-anak niyo yun eh. Kaharap niyo po yun habang kumakain. Alam niyo, exactly. Oo. May isip na ho kayo na possible positive po ito. So you have your own personal duty po. Na i-inform po yung barangay na meron pong may sakit. So, mabigat po, ma'am. Mabigat. It's a very difficult problem. Very difficult. And this is not a health problem. It is a problem of the entire society working together. Exactly. Doktora, meron po ngayong ginagawa, di ba, yung pangalawang tinatawag nating batas na ginagawa po ng ating IATF, di ba, ng ating mga senador at kongresista. Mensahe sa kanila para po mabigyan niyo po sila ng baka kasi may mga nakakalimutan sila na kinakailangan maisama nila sa pagsasabatas para maiayos itong kasulukuyang kalagayan natin ngayon, Doktora. Siguro po, listen to the people. The IATF is not, feeling ko po, the IATF should not only be generals, neither should it be doctors. Feeling ko talaga, it should include LGU po talaga, tsaka DILG, kasi sila po talaga yung kukuha ng tao doon sa bahay. Pag pag ayaw pong sumama yung tao, wala na. Pag nagtatago na po ng mga tao na simptomas, wala na rin po. Correct. Kasi we will lose total trust po in the system eh. So, hindi rin ho, dahas eh. We have to, it's very difficult. We're fighting Philippine culture po dito eh. Ang kultura po ng Pilipinas is to be friendly, no? Is to hug somebody. Kamayan po yung mga tao, maraming parties, reunions, ganun po. Exactly.
number one problem ho sa mga opisina ngayon at saka mga ano, it's not even lack of PPE sa ospital eh. May PPE po yung mga tao, tapos tatanggalin ho nila yung mask nila, kakain sila. Oo, It's oo. Filipino culture po talaga ng kalaban natin eh. Kasi, di ba, when may dumaan, sasabihin mo, kain ka. Oo, Diba? yes, exactly. O ngayon, hindi na dapat. Ang hirap. Kultura, ma'am. Culture is playing a big role. Correct. Yung oo. mga US po, mga ibang bansa, somebody asked me, ma'am, bakit praning ang Pilipino? Mm-mm. Bakit nga ba? My husband told me this it took us a long time, ma'am, kasi siguro pag nakatira ka talaga sa barangay, sabi niya, everybody is praning kasi in the US daw, people live by themselves. Okay, oo. Sometimes they have the husband, ma'am. Pero wala namang kasama yung lola, yung lolo, yung anak, Oo. yung pinsan. Ganun no sa Pilipino eh. Close So family everybody, ties. Oo. yes, ma'am. So Mm-mm. every time that we leave the house, we are conscious na pag-uwi natin, baka si tatay o si nanay po ay mahawa sa atin. Correct, oo. Halimbawa, yung bata po, like you're 23 years old, you're working in a call center, you leave your house, okay? Mhm. Pagbalik mo sa US po, syempre, bata ka lang eh. You live by yourself, happy-happy, ganon. Yes. Dito po sa Pilipinas, it's not like that. When you go home, there's nanay, there's tatay, there's bunso, Oo. there's baby, yun po. So lahat po yun, people are conscious na baka ako magkasakit po yung mga yun. Oo. So that's why maingat po talaga tayo. And I think that's also why maganda rin po yun na people are concerned about other people. And I think that's really going to help us in the long run, yung concern po natin at pagmamahal sa isa't isa. Pero bawal na po yung makipagkamayan at makipagbeso-beso. Yun. Yun nga po yung problema natin, di ba nasanay po tayo yung Filipino culture natin People, na yeah. magmano. Yeah. Pagdating ng bahay, magmamano sa mga matatanda. Hindi po ba, tayo lang ang may ugali po na gano'n eh. Hindi na pwede. Hindi ka pwede magmano. Kasi baka hindi mo pwedeng hawakan, di ba? Ang hirap, mga nakasanayan natin. Like in the office kasi, the advice that I give people is kumain na mag-isa in your desk. Do not eat together. Parang ang swapang mo naman. Oo. Diba? Hindi tayo ganun eh. Nagsisharing tayo, di ba? Anyway. Bawal na ngayon ng halimbawa, mag-birthday mo, magbubukas ka ng pansit. Oo. Kainan na. Bawal na yun. Ngayon Oo po, talagang nga. dapat individual plating na po ng pansit. Exactly. You cannot, sa inuman ho, as my husband said, iba yung feeling daw ngayon. Kasi parang dati may pulutan din, lahat kayo kumukuha. lahat diba? kayo kumukuha. Yes. Tatagay-tagay. Ay, naku, wala na ngayon. Hindi na pwede ngayon yung ganon. Anyway, Doktora, alam mo, natutuwa po ako at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapanayam po kayo. Kami rin ho, ma'am. Asahan nyo, Doktora, hindi lang po ito ang una at huli na kakapanayamin ko po kayo. Maaring dahil mapapanood po nila tayo, mayroon pong ibang mga istasyon o himpilan po ng radyo o telebisyon po ang hihingin po ang aking yung contact po ninyo, contact number o email address po ninyo para kayo ay kanila rin pong makapanayam din po kayo. Sana po nandyan pa rin po kayo, Doktora, at magawa natin to weekly. Yes, ma'am. Once a Ma'am, week lang, thanks so Doktora. much. Opo. Oo, ma'am, thanks so much for interviewing me. Mhm. My last word po talaga, ban rapid test, hindi po talaga tama yun and kawawa po yung mga tao. Ma'am, it's my pleasure to be your guest. Thank you, ma'am. Thank you. Again, maraming salamat. Inyo pong napakinggan si Doktora Ana York Bondok. Siya po ang ating pong nakapanayam ngayon tungkol sa nagsusulong ng pagbaban ng rapid test dito sa ating bansa. Hanggang Thanks, sa muli. ma'am. Ingat. Sa ating Bye. pagbabalik, abangan po ninyo ang ating mga babatiin po. Thanks, ma'am. Sometimes you just have to take a step back and then you end up being 2 steps forward. What are your tips for family businesses with regards to investing in talent? We believe that at the end of the day, this corporation was destined to be family-owned, but not necessarily family-run.
not everybody in the family will want to be in the company or will even be qualified to be in the company. It will always be based on meritocracy. It will always be based on whether they have a sound ambition or a plan or a vision for the company. We have taken the philosophy early on that not everybody will really be entitled to work in the company. It's not a birthright. It has to be earned. It has to be based on your experience, based on your merits, based on your vision, your drive. With that, we know that the ones who will be eventually running the show will be really the executives and the professionals who are non-family members, but are equally important. And so we've established that there really should be three branches in running a corporation. It's really, especially a family corporation, you have the family members that are passive shareholders, basically. They're shareholders, but they make no decisions on the company operation. Then you have family members who are part of the organization. So these are family members that have specific roles or jobs, or maybe even part of the board of the corporation or the companies. Then you have non-family members who are just basically there. They're there to run or to manage certain things or certain parts of the business or the businesses. All these three must have a synergistic relationship. It's important for us to establish a culture wherein we respect hierarchy, we respect seniority, and we respect the organization chart, and that we not no way disrupt that for any family member or for any instance. We must follow that org chart. We must follow that succession plan for even our executives and managers as well. And you should never change that, no matter who comes into the company, no matter what happens. Parehas lang na siyam na tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 ah. Eh bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung Mestizo 1 ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagarin ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Okay, tayo po ay muling nagbabalik sa palatuntunan pa rin ng tuklasin natin. Ito ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng 1 oras. At bago po tayo tuluyang magtapos, napakinggan po ninyo yung ating bisita ngayong gabi. Walang iba kundi si Dr. Ana York Bondok. No? Siya po ay 3-term congresswoman. Kung babalikan po natin ang kanyang track record bilang isang mambabatas, during the 13th Congress, siya po ay naging Vice Chairman ng Committee on Health. At noong 14th Congress naman po ay naging Deputy Majority Floor Leader po siya. Samantalang noong 15th Congress, siya ay naging Vice Chairman ng Committee on Appropriation. Isang US diplomat, isang naging presidente ng Central Luzon Bloc during the 15th Congress. Isa po siyang Pulmonary Oncology and Surgical and Medical Intensive Care ng St. Luke's Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, at saka ng Memorial Sloan Kettering Cancer at Center in New York, New York. Yan po ang kanyang track record pagdating po sa pagiging isang magaling o mahusay na doktor po. At siya rin po ay may negosyong pinangangasiwaan na Ana York
Flower. Siya po ang CEO. Yan po yung binabanggit niya po kanina, pahapyaw, nung atin po siyang kinakapanayam dahil may mga tauhan nga raw po siya na binabanggit niya na hindi niya matiis na walang trabaho kasi no work, no pay. So ang ginawa na lang niya, at least minimum binabayaran po niya yung kanyang mga empleyado. Ngayong kumbaga ay naka-MECQ o hindi po pumapasok ngayon yung wala pong negosyo na pinapatakbo ngayon because ang NCR, kabilang ang iba pa, ang Bulacan, ang Cavite at Laguna ay under MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine po tayo, diba? So yan po, Enhanced Community Quarantine, ECQ, MECQ, yan. Baka nagkamali ako. Anyway, napakinggan po ninyo yung kanyang panawagan sa ating Pangulong Duterte na iban ang paggamit ng rapid test. Bunsod nga po sa marami pong higit pong lumalala yung sitwasyon at nasasayang yung pera ng ating pamahalaan, maging ng pribadong sektor, mga kumpanya o kahit po itong ating mga kababayan na siyang inuobliga po na magpa-rapid test. Kaya po at tabayanan po natin itong panawagan po niya. Ito ba ay pakikinggan ng ating Pangulong Duterte? Sana naman pakinggan at ako'y nananalig naman sa sentido komon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nananalig din ako sa kanyang pusong makatao, pusong makapilipino po. At bago tayo tuluyang magtapos ay babatiin lang natin yung ating mga kababayan na patuloy na nakikinig sa ating pong palatuntunang tuklasin natin. At of course, sa ating kumpare na lagi pong tumutunghay, hindi man po mismo sa oras na to, pero lagi po niyang binabantayan ang palatuntunan ng tuklasin natin. Siyempre, gayon din si Nanay Rosalina Mercado, ang mabutihing ina ng aking kumpare na si Levi Mercado. Siyempre, batiin ko rin si Edna Ranigo Takadena ng Quezon City Treasurer's Office, si Ma'am Yoli de la Cruz ng NISCO Philippines. Of course, yung ating mga kaibigan mula sa National Power Corporation, lalo na sa grupo o sa ating mga kasamahan dyan sa Small Power Utilities Group mula Itbayat, Batanes hanggang Sitangkay, Tawi-Tawi. Sa ating mabuting kaibigan na sina Prima at Efren Irabon, kay Jose Poker Panglinan, kay Ma'am Cora Baluyot ng Bataan Nuclear Power Plant, kay Roy Pahe, at sa grupo pa rin ng ating mga magsasaka mula sa National Confederation of Irrigators Association, lalo na kay Castle Berbonto, at of course kay Manang Flores Stanislao ng Hulu Pilila Rizal. Gayun din sa lahat ng ating mga regional at provincial irrigators president. Magandang gabi po sa inyo. At sa ating kaklase mula sa Dole Sanelia Mungkal, kaya Chat Garrido Ocampo sa kanyang buong pamilya, kay Attorney Albert at kay Tita Zusi Ocampo ng Laguna, kay Tita Helen Puerto, magandang hapon sa inyo. At hindi ko rin pwede kalimutan si Tita Juby Prudencio, ang kanyang mga apo at kanyang mga anak dyan sa Project 3, Quezon City, kay Nelia Gutierrez sa Bicol, at kay Glo Juliano at paring Johnny Abante ng Department of Agrarian Reform. Napakabilis ng oras. Alam niyo yung kwentuhan namin ni Dr. Ana kanina, halos marami pa akong gustong but anyway, every week, let's try na siya po ay makapanayam po natin upang makakuha po tayo ng mga impormasyon na pwede pong makatulong sa inyo, mga dapat pong tuklasin at malaman ng ating sambayanang Pilipino. Well, katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy po namin tutuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay
para sa lahat. Muli na namang magpipinid ang palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel at syempre ng Pinoy Versatile Radio, Pinoy Stream Versatile Radio, PSVR, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga nakaagapay na technical staff, kay Roxanne Suba at Ver Archivido. Gayun din sa ating panauhin, sa ating mahusay na panauhin na si Dr. Ana York Bonto. Maraming salamat po. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng 1 oras hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli. Hybrid paalala, hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.